Kamusta po muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin itong mga nakarang araw po. Issue po sa karsada mga katambay ang ating kukomentuhan. Isang mataas na opisyal po natin, senador sa ating bansa na sinasabi ginagamit po ang yung kanyang sasakyan na hindi naman daw siya naka-issue sa kanyang sasakyan dahil merong numerong 7 na politiko ang may-ari. Pero sa kabila nun, siyempre, tinanggi niya na hindi siya ang gumagamit ng sasakyan na yun o hindi siya ang gumamit. At siyempre, talagang ganun pagka politiko ka at hindi ka nahuli, walang bawal-bawal sa'yo. Kaya lang nagkataon, merong naglakas loob na sitahin itong numero 7 na ito mga tambay. Hindi na po bago sa atin to mga tambay, yung mga ganitong politiko. Karamihan, may mga wangwang pa nga yan, di ba ba? Saka parang pagka sila nasa pwesto at ganyan nga po, parang sila exempted lahat sa ginagawa nilang batas. Sila rin ang gumagawa ng batas at sila rin ang sumusuway sa batas, mga tambay. Ganyan po ang klase ngayon ng atin at matagal nang umiiral yung ganyang klase sa ating bansa. Di ba mga tambay? Komentuhan po natin ang balita. Mga tambay, ito po. Iyan ang kuha ng mismong pagtakbo ng isang itim na sports utility vehicle o SUV matapos mahuling dumaan sa EDSA busway kahapon ng umaga. May plaka itong 7 na isang protocol license plate na ibinibigay sa mga senador. Iisyuhan na sana ng ticket ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang driver ng sasakyan nang bigla itong humarurot paalis. Ngayong araw, inihayag ni Senator Francis Cheese Escudero na siya ang may-ari ng plaka. Sa isang pahayag, inamin ng senador na hindi otorisado ang naging paggamit ng plaka dahil driver ng isang kaanak ang may dala ng sasakyan. Aminado rin itong naabuso ang paggamit ng plaka dahil ipinagbabawal naman ang pagdaan nito sa EDSA busway. Dahil sa insidente, inatasan na umano ng senador ang driver ng sasakyan na humarap sa Land Transportation Office o LTO para tumugon sa show cause order at harapin ang parusa sa ginawang paglabag. Dagdag pa ng mambabatas, hindi umano niya personal na ginagamit ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Kaya isusuko na lang umano niya sa LTO ang nasabing plaka ng nahuling sasakyan. Pinuri naman ng senador ang otoridad sa pagsisiguro na nasusunod ang traffic rules at regulations sa Metro Manila, anuman ang rango o posisyon ng lumamag na motorista. Sa huli, humingi ng paumanhin si Senator Escudero at nangakong titiyakin na gagamitin sa tama at naaayon sa panuntunan ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Patuloy ang paalala ng Department of Transportation na mga otorisadong sasakyan lamang gaya ng mga lehitimong ambulansya na may sakay na pasyente, fire trucks at sasakyan ng Philippine National Police na mayroong operasyon o re-respondehan ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Pinahihintulutan din na gumamit ng EDSA busway ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Harleen Delgado. Yun pala pwede ka makaraan senador, mag-Senate President ka muna. Exempted ka na pala. Chief Justice, Vice President, Presidente. At kasama siyempre ang House Speaker. Pero hindi ka pala exempted, sir. Ito po, tingnan nyo. Kung ito, kung ito po hindi nahuli, pasalamatan po natin yung enforcement na sumita. Di ba? Dahil hindi po siya natakot na kahit yung sinita niya ay numero 7. Di ba? Kasi kung ito po, hindi nasita, madalas pong gagawin yan. Dahil nga po 7 Alam naman natin na 7. Di ba? Talagang matataas na opisyal. Di ba? Ang may hawak niyan. May mga 8 pa yan. Di ba? Lalo yung 1. Siguro na pagka 1, hindi na uhulihin nun dahil presidente yun. Di ba mga katambay? Yun lang po hirap kung hindi yung driver na yun, sinasabing kaanak, napakasimple. Di ba? Sa dami ng pera, sa dami, sports car o luxury car yung dala, titikitan ka lang naman di ba? Violation. Tinakbuhan mo pa. Anong klaseng, di ba? Ang bihira naman. Humantong pa na ikaw na-media pa. Di ba? Na-media, ngayon, palibasa ikaw sikat na tao, politiko, talagang kung hindi ka agad action sa itong senador na ito. Pero meron nga nagsasabi rin mga katambay, di ba? Isingit lang natin. May nagsasabi na di umano nakasakay siya ron.
Eh, hindi naman natin puwedeng sabihin na yun ay totoo yung sinabi nila. Kasi tainted, eh. Hindi mahirap mong patunayan yun, eh, yung sinasabi, eh, tsismis, eh, marites pa lang yun, kung nakasakay siya mismo ro'n at sinabi na, "Sige, takbo mo na, ay okey na yan." Eh, alam mo naman ang mga private na katulad niyang mga politiko, eh, never na hindi itint ang mga sakyan niyan, 'di ba? Kaya hindi mo makikita ang mga tao sa loob. Pero napakadaling solusyon, tinakbuhan mo pa mga katambay. Hirap na hirap ba sa pambayad ng violation 'yon kung sino man driver nun? O talagang baka siya driver di umano, kaya isang kahihiyan niya na ma-expose ka, nahuli ka, eh, isa kang senador, eh, lumabag ka sa batas. Alam mo yung batas na yun na kayo ang may gawa nun na you know, magpatupad ng mga batas sa Pilipinas, di ba? Ang Kamara at Senado, di ba? Kaya yun lang ang nakikita rin ni Kamanong na wag naman sana siya ang driver kaya tumakbo dahil malaking kahihiyan sa kanya yon na ma-expose na siya mismo ang driver. Tapos dumaan ka sa bus lane, di ba? Na bawal sa EDSA yon, di ba? Mga katambay. Yun lang naman nakikita ni Kamanong doon eh, mga katambay. Kasi kung lalagyan mo lang ng logic eh, kung yung driver talaga nahuli, gano'n lang magpa-ticket yun. Dahil hindi naman sikat yung driver. Pwede niya kunin yung violation niya at kung magkano ilagay na violation, lalo kung first offense pa lang, di ba? Di ba? Kasi babayaran mo lang yun eh, di ba? Pero sa nakikita nga ni Kamano, komento ni Kamano, di umano, baka siya yung driver. Kasi malaking kahihiyan yun, lalo kung bubuksan mo yung salamin mo kasi kakausapin mo yung officer. Eh, napakarami na ngayong OC, mga marites. Saka ngayon ang cellphone, eh, active ngayon sa social media. Di ba? Lalo yung mga ganong luxury car. Eh, hinahangaan ng mga Pilipino. Sino kaya sakay nun? Sino kaya? Artista kaya sakay nun? Di ba? Sikat ba yun? Eh, ang ganda ng sasakyan eh. Kaya yung mga cellphone ng mga Pilipino, lalo yung mga nasa lugar na yon, aba, kahit sabi mo hindi ka magsalita ng light, camera, action, eh naka-action na yon. Di ba mga tambay? Kaya yun ang nakikita ni Kamanong. Eh, komento lang ni Kamanong. Kaya tumakbo yon at iniwanan na yung officer dahil di umano, baka siya yung driver nung magandang sasakyan na SUV luxury. Di ba mga tambay? Komento lang ni Kamanong. Tapos ngayon, nung nakalayo na siya, sinabi niya, gagamit na siya ng driver ngayon para yun yung umako ng problema, di ba? Na pananagutin niya at papupuntahin niya ron para sumagot. Eh, siyempre, ikaw ang boss eh. Kahit ano sabihin ng boss doon sa tauhan mo, ay may susunod yun. Kahit sabihin mo, lumunok ng pako yun, uminom ng bala yun. Di ba ba? Mga tambay, simple logic. Kaya talagang mga politiko natin, nangyayari po yan kahit po sa ating syudad, mga mayor, di ba? Kahit nga barangay captain, pagka nasa pwesto. Pero hindi naman lahat na nasa pwesto, di ba? Ay, nako, nakakalungkot. Pero si VP Sara, inisyuhan din nila yan eh. Yung VIP raw, yung pagdaan, di ba? Eh, pero kung tutuusin, eh, exempted pala. Exempted na maging VIP ang sinabi sa balita at ito'y batas na, di ba? Yung sinabi, 4 lang eh na po pwedeng maging VIP sa karsada, lalo sa EDSA. Ano sinabi? Pangulo, di ba? Ano pa? Vice President, exempted yan eh. Ano pa? Senate President at bali 5 pala. Isama na natin yung Chief Justice, di ba? Chief Justice, President, Vice President, Senate President, di ba? Yung Congress, yung Speaker, and Chief Justice. 5 ang exempted. Hindi kasama yung 24 o 23 na senador. Dahil yung pang 24, eh, presidente na eh, ng Senado. Hindi exempted yun. Di ba? Pero kung si Subiri ang nagdaan doon, eh, exempted yun. Okay yun. Lalo kung sa trabaho ka pupunta. Di ba mga tambay? Kayo po mga tambay, ano sa tingin nyo? Yung komento ni Kamano, si Senador ba nakasakay doon? Kaya tumakbo? O yung driver? Muli po, si Kamanong po, siyempre sa Tambayang Makabayan,
Kinomentuhan lang po natin yung realidad sa ating bansa, lalo na kung ikaw ay nasa mataas na sangay ng lipunan at yung mga nasa tagumpay ng kayamanan, nangyayari po sa ating bansa yan, mga tambay. Muli po si Katambay Manong, nag-iiwan po na siyempre, mahalin natin ating bansa. Hindi sa gera, usap-usap muna, at siyempre, tiis-tiis lang po. Makakabangon pa ating bansa, tiis-tiis lang. Paalam. Bye-bye.